The director for the opening receipt, sir. Maybe ask the General Romeo Browner for the opening receipt, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen, and good afternoon to our friends from the media. This afternoon, we are gathered here to present 5 Chinese individuals who were caught engaged in intelligence, surveillance, and reconnaissance operations, or ISR. These individuals were caught by a joint team from the NBI, from the AFP, from the Philippine National Police, and from the Bureau of Investigation. So 2 of them were caught in NAIA, Terminal 3, Pasay City. 1 of them was caught in Intramuros, Manila. The other one in Binondo, and the last one in Dumaguete. So they were all apprehended on 2 different dates, 24 January and 25 January. So I will pass on the floor to our director of the NBI for the details. Thank you very much, sir. Good afternoon ulit sa inyo, mga kasama. You would recall na last January 20, we presented to you 3 suspects for espionage. One Chinese national in the name of Deng Yuan King, and 2 Filipinos, Ronel Jojo Besa and Jason Fernandez. I would like to inform you that we have presented them sa inquest, and the inquest prosecutor have already found prima facie case that would sustain a conviction. Thus, the cases we find against them for violation of Commonwealth Act in relation to 10175, the cybercrime law, have already been filed before the Regional Trial Court of Makati. And as a matter of fact, there is already a commitment order for the first 3 to be transferred to the city jail, BJMP. Pero ganun pa lang po. Now, sinabi ko sa inyo noon that meron pang continuing operations kami. Kaya hindi kami masyadong nagpapa-interview, hindi kami nagbibigay pa ng information sa inyo. Yung iba sa inyo nagtatampo na, hindi namin talaga nagsasalita. But then, they are saying, there are critics who are saying that sinisensationalize namin itong kasong ito. Alam nyo mismo, mga kasama, na hindi na kami nagpaundak. Si General Browner, si Secretary Boying, hindi na kami nagpaundak ng anumang interview tungkol sa kasong ito. It is their camp who are now coming out sa media saying kung ano-anong criticism ang pinapaabot sa amin. So, sila ang nagsisensationalize, hindi po kami. Eto, nang matapos namin yung pangalawang phase ng aming operation, eto na naman po tayo. Ano po? Sinasabi din nila na si Deng Yuan King ay hindi daw graduate ng PLA University. Ito po, makikita ninyo pag open source po ito, makikita nyo po yung sa bandang ibaba, HTTPS, yan po. Pag binuksan nyo po yan, tandaan nyo, pag binuksan nyo po yan, open information po ito. Hindi kailangan intelligence, hindi kailangan ng kahit ano. Buksan nyo lamang po yan at lalabas itong mga information na ito. At pakita nga natin. Yung susunod. Ayan. Yan makikita na he is really a graduate of the People's Liberation Army University in Nanjing, China. Open source po yan. Hindi po namin ginamit
ng kami-kami lang. Kundi kahit kayo, pwede nyo buksan ng inyong mga cellphone, makita niyo yan. Okay. Sinasabi rin nila na ito Jude, si Deng Joaquin. Ayan po ang litrato niya. Pinakuna po agad ng litrato. Wala pong isang bahid ng sugat. No? Some of you headlander sa aming tulungan, hindi po namin tinututo yan. We have a scientific way of knowing the truth. We have a scientific way of investigating a crime. Hindi po kami gumagamit dito ng scientific method. No? Puro scientific lang. Okay, so ayan po, makikita ninyo, hindi namin sila sinaktan. Okay. Sinasabi rin nila that Deng Joaquin is just an ordinary surveyor working in a company na nagmamanufacture ng autonomous car. Yung kotse ba na walang driver. No? Anong company ba yan? Ba't hindi nila masabi? No? Hindi nila puro daw. Asan na yung company na yun? That company, license ba yan sa Philippines? Etong si Deng Joaquin, license ba siya as a surveyor? Remember that we have laws here na bago ka makapag-practice ng profession, you must be licensed. So he cannot show us anything about yung pagla-license nila. Sinasabi din nila na yung mga ICT equipment, yung mga gadgets na nakuha namin, pinakita namin sa inyo na naka-mount sa kotse, ayan, ay mabibili lamang sa Lazada at saka sa Shopee. Totoo po yun. Pero yung mabibili nyo sa Shopee at sa Lazada ay yung mga commercial grade, yung pang-ordinaryo lamang. Pero ang nakuha namin sa kanila, lalo na yung LiDAR, yung tinatawag natin na light detection and ranging, yun po ay long range, high resolution LiDAR. Ayan po yung nakapatong, kung nakita niyo yung kotse nun, nakapatong parang taxi. Yan po ang nakuha namin sa kanya. At ang model po niyan, yung model po niyan, 8128. Yan po ay military grade. No? At hindi available sa Lazada at any market here in the Philippines. Yan po ay manufactured ng Hesai company na doon po sa China. At meron silang 3 lamang na pwedeng magbenta. Ayan po yung isa sa Japan, isa sa Indonesia, isa sa Malaysia, sa Singapore. Okay, wala pong available yan dito sa Philippines. So hindi po totoo yung sinasabi nila na commercial itong mga nakuha namin na equipment sa kanila. Okay. So, sinabi ko nga sa inyo na meron pa kami patuloy na operation at ayun na nga sa tulong, rather cooperation ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines na pinamumunuan ni General Browner ay nagtrabaho kami. Alam nyo, ang intelligence natin ay covert operation. Agok. Kami, NBI, covert. So, humingi sila ng tulong sa amin, nag-joint forces kami, so we will conduct the surveillance, further surveillance, and arrest yung mga culprit. At ayun na nga po, nahuli namin 5. 2, gagaling lamang po sa Palawan, pagdating sa airport ay hinuli na namin. Yun po ay sila Wu Chengting at si Cheng Hai Tao. Sa follow-up operation pa rin po namin, nahuli namin sa Intramuros si Wang Yung Yi at sa Binondo si Wu Chen Ren at ang pinakalider ng grupo ay si Kai Xiao Wang. Okay, o bakit hinuli namin sa iba't ibang lugar? Ano ba ginagawa nila doon? Kasi po, itong grupo nito, based on our surveillance, based on information, and based on extrajudicial confession of our witnesses, sila po ang nagmamanman doon sa Palawan. No? Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered
camera na nakapokus po sa ating dagat kung saan dumadaan yung mga barko natin papunta sa West Philippine Sea at bumabalik. So monitored po. Kaya napansin niyo po siguro, magdadala pa lang ng food supply ang ating mga barko, may nakaabang na dun. Monitored po tayo lahat. Okay. Ano po yung mga lugar na minamanmanan nila sa Palawan? Kasama po dyan yung Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa, Coast Guard Station, Antonio Bautista Air Base, Del Pilar Class PS-16 Naval Base at yung dockyard po ng ating Philippine Navy. No? Nagpapalipad po sila ng, ayan po, na-recover po namin yan at meron kaming extrajudicial confession ng mga tao doon sa beach na sila po ang naglagay niyan. Okay? At nung hinuli sa NAIA, kakatapos po lamang nila, kakabalik lamang sa Maynila, kakapagtalipad lamang po nila ng drone. Ayan po. Post tayo, panoorin natin kung paano ng talipad ng drone. Can we invite your attention to the screen? Yan po isang surveillance operation taken on November 2, 2024. But then continuously, ganyan ang ginagawa nila doon sa Palawan. Hanggang doon sa arestuhin nila sila pagkagaling sa Palawan. Inaresto na sila sa NAIA. Yan po nagpapalipad ng drone na yan ay si Wu Chengting. Tama? Sino po yan? At yung isa pala, yung Cheng Hai Tao, pero magkasama po sila doon ni Wu Chengting. Ang kinukulan ng drone nila ay yung barko natin na nasa kanan. Pag na-close up yan, makikita natin yan ay isang barko ng Philippine Navy. Okay. So, ganun po ang operation nila at continuously ay ginagawa nila to hanggang sa kinat off na nga natin, na-confiscate na natin, na-recover na natin yung mga equipments nila. Ayan po, makikita nyo sa lamesa, ayan po yung high power na CCTV, high resolution solar powered CCTV. Ayan po, with night vision capability. Ordinary CCTV, kung titignan mo, but that is not available in Lazada and Shopee. Okay, long range po yan. So, ayun po ang background ng ating operation. Dan. Ako, di ko sente ako upstairs.